Hindi nagtagal, sina Jiang at Yang Tao ay nakatayo sa labas ng bodega, hinihintay si Zhang Shengjie. Abala si Yang Tao sa pagkwento tungkol sa mga produkto sa loob at detalyado niyang ipinapaliwanag ang lokasyon, hindi niya namalayang may mabilis na sasakyang papalapit mula sa gilid. Isang itim na kotse ang bigla na lang sumulpot, parang sadya talagang mang-araro ng tao. Bigla itong huminto, ilang pulgada na lang ang layo mula kay Yang Tao. Napa-atres siya sa gulat, nanginginig at parang mawawala sa sarili. Pero si Jiang, kalmado lang. Nakatawid ang mga braso, nakatayo ng matatag, ni hindi man lang kumurap sa kabila ng panganib. Tinitigan ni Jiang ang driver, halatang iritado at hindi makapaniwala. Sa isip niya, punyeta, kung magmaneho parang may kinikidnap. Bumaba mula sa mamahaling kotse si Zhang, suot ang trench coat na abot-tuhod, may hawak na sigarilyo sa isang kamay at sinara ang pinto gamit ang kabila. Humithit siya at bumuga ng mahabang usok, mayabang ang tindig. Kahit kaedad lang nila, mukha siyang matandang may edad na 50. Pagkatapos bumuga ng usok, agad siyang lumapit kay Yang Tao at nagtanong, halatang nagmamadali, Yang Tao, ito ba yung sinasabi mong espesyal na bisita? Masiglang sumagot si Yang Tao, Oy Zhang. Siya si Jiang Xiaoyong, naalala mo pa? Samantala, nanatili lang si Jiang sa tabi, nakabulsa ang mga kamay, tahimik lang at naghihintay ng susunod na mangyayari. Habang humihit-hit ng halos ubos ng sigarilyo, tiningnan ni Zhang si Jiang at nagtanong, sino? Lumapit si Yang Tao at masayang ipinaalala, si Jiang Xiaoyong. Kaklase natin nung high school. Pagkarinig sa pangalan, tila bumalik sa alaala ni Zhang ang nakaraan. Tumahimik ang paligid. Humithit siya ng malalim, at sa mahinang boses ay umungol, naalala ko na. Isang dating biktima ng pananakot ang nasa harap niya ngayon. Pero mas mayabang pa siya ngayon kaysa dati. Bigla niyang binuga ang makapal na usok sa mukha ni Jiang. Matatalim ang tingin ng huli, punong-puno ng galit, halos parang kutsilyo ang titig. Hindi nagbago si Zhang. Arogante pa rin. Mahilig mang-api. Sakam. Parang hari sa sarili niyang mundo. Nakasabit pa rin ang sigarilyo sa bibig niya. Pinagsukbit ang mga kamay sa bulsa at tinaas ang mukha na puno ng yabang. Ah, ikaw pala to. Yung matigas ang ulo. Lumapit siya kay Jiang, hinayla ang tali ng hoodie nito at tinitigan ito ng may pang-uuyam. Peke yata tong suot mo ah. Haha. Paastig ka pa, wala ka naman palang pera. Wala nang ang respeto ang tao sa'yo. Nasaktan man si Jiang sa sinabi, hindi siya nagpadala. Medyo nairita lang, pero hindi nawalan ng composure. Matigas ang sagot, tungkol sa brand, ewan ko. Binili ko lang yan sa tabi ng kalsada. Nainas si Zhang, humarap kay Yang Tao, hinawakan ito sa ulo at tinulak palayo, halos matamba ang kawawang kaibigan. Galit na galit siya, nanginginig ang katawan sa sobrang inis, ito ba yung sinasabi mong VIP client? Sayang ang oras ko. Di pa man nakakabawi si Yang Tao, pumikit na lang siya, handa sa parating na bagyo. Para kay Zhang, si Yang Tao ay isa lang aso. Walang halaga. Pagkawala ng galit, sinipa niya si Yang Tao sa likod. Napasuray ito pero agad bumawi, si Mr. Jiang, totoo pong big client siya. Pero hindi naniwala si Zhang. Lalo pang sumigaw, big client daw. Kalokohan, matagal na ako sa negosyo, sa isang tingin pa lang alam ko na kung may pera o wala. Tahimik lang si Jiang, pinanood ang dalawang gago habang nag-aaway. Nang matapos, saka siya nagsalita. Sup, mukhang kulang pa aura ko. Inyuko niya ang ulo, lumamig ang mukha, sabay tawa ng mapang insulto, pati tanga na may mata ng aso, hindi marunong kumilala ng tao. Sa sobrang galit, hindi na nakapidyo si Zhang. Bigla siyang umikot, sinunggaban si Jiang sa kwelyo at isinubsob ang mukha sa harap nito. Anong sabi mo, ha Jiang Xiaoyong? Pero kahit na anong tensyon ang naroon, hindi natitinag si Jiang. Parang kahoy lang, ngumiti pa siya ng bahagya, at dahan-dahang sinabi, bawat salita malinaw. Sabi ko, may mata ka ng aso. Hindi mo man lang makita kung sino ang nasa harap mo. Sa kabila ng galit, nanatili si Zhang sa kanyang posisyon, hawak pa rin ang sigarilyo. Nanginginig ang mukha sa inis. Pero sinagot pa rin siya ni Jiang, bakit, tinawag ba kitang mangmang? E di ganito na lang, sabihin ko na lang na may mata ka ng aso at mahilig mang maliit ng tao. Okay na ba yun?
Tumaas na ang tensyon at mukhang malapit nang masira ang buong usapan. Nang makita niyang Tao na lumalala na ang sitwasyon, agad siyang kumilos para mamagitan. Aligagang itinaas niya ang mga kamay at sinabi, Mr. Zhang, huwag mo nang ungkatin pa. Totoo, si Zhang, hindi marunong magbasa. Ayaw niyang pinapaalala yun. Pero imbes na makabuti, lalo lang lumala ang lahat. Pagkabigkas ng mga salitang yun, sinipa siya ni Zhang, lumipad siya pakaliwa. Masakit na nga ang sugat ni Zhang mula sa pagkakasaksak ni Jiang kanina, dinagdagan pa niyang Tao ng insulto, kaya't hindi na niya kinaya. Hawak pa rin ni Zhang ang kwelyo ni Jiang, galit na galit siyang sumigaw kay Yang Tao, tarantado ka. Kung wala kang matinong sasabihin, tumahimik ka na lang. At doon na lumabas ang tunay na asal ni Zhang. Hinailan niya ng mas madiin ang kwelyo ni Jiang at sinabing, big customer daw. Kung hindi ka bibili ng isang buong truck ng paninda ko ngayon, kayong dalawa niyang Tao, hindi makakalabas dito ng buo. Biglang naglabas ng cellphone si Jiang, kalmado pa rin, ang sabi lang, tama na sa paghila sa kwelyo ko. Ibigay mo na lang ang account number mo. Nagulat si Zhang. Akala niya mahirap kausap si Jiang, pero ngayon, bigla nitong hiningi ang account number. Hindi dahil sa takot kaya bibili si Jiang. Alam niyang may isang buwan na lang bago tumama ang pandemya, at kailangan niya ang mga supply. Makalipas ang ilang minuto, nag-beep ang phone ni Zhang. May pumasok na 1,000,000 yuan. Tiningnan niya ng mabuti at napatili. 1 million. Totoo to, bibili ka ng ganito karami. Mabilis ang sagot ni Jiang, tama na ang satsat. Kung hindi ako seryoso, sa tingin mo pupunta pa ako rito para makipag-usap. Deposit lang yan para sa 5 million yuan na order. I-load mo na ang mga gamit sa truck. Kapag kompleto na ang delivery, ibibigay ko ang kulang na 4 million. Pag pera na ang usapan, biglang nagbago ang ugali ni Zhang. Naging seryoso siya. Anong klaseng paninda ang gusto mo? Nakatayo lang si Jiang, nakatawid ang mga braso. Mga madaling kainin at inumin. Bigas, delata, mantika, soft drinks, firewood. I-check mong mabuti lahat, yung iba, huwag mo nang isama. Tumanggo si Jiang, naintindihan ang kanyang ibig sabihin. Gets, sumunod ka sakin. Sa isip ng negosyanteng manloloko, grabe, ang swerte ko. Malapit na mag-expire ang mga stock ko, tapos may biglang bibili. Sa loob ng warehouse, pinangunahan ni Zhang sina Jiang at Yang Tao. Malaki ang espasyo, tambak ang paninda. Ngiting aso si Zhang habang nagbebenta. Kung babayaran mo lahat in full, bibigyan kita ng 10% na discount. Oh, deal na ba? Pero alam ni Jiang na hindi mapagkakatiwalaan ang kausap. Lumapit siya sa isang sako ng bigas. Malamig ang boses, kung worth it o hindi, malalaman ko base sa kalidad ng paninda mo. Parehong nagtaka sina Yang Tao at Zhang, pinanood ang bawat galaw ni Jiang. Tahimik itong tumingin sa sako. Ilang sandali pa, itinaas niya ito. Pinakita ang loob, halatang malapit na sa expiration date ang laman. Tinitigan niya si Zhang at sabay sabing may pang-uuyam, mukhang sablay ka sa kwenta mo, Zhang. Sa loob-loob ni Zhang, punyeta, di ko akalaing matalim pala tong taong to. Tahimik siyang lumapit at sinabi, kung willing kang bilhin lahat ng malapit ng mag-expire na stock, 50% discount na. Ayos ba? Akala ni Zhang otres si Jiang. Pero imbes na umatras, may bago itong alok, may proposal ako para sa mga stock mong expired na. Napakunot noo si Zhang. Proposal? Anong ibig mong sabihin? Ayon sa discount mo, babayaran ko lahat, pero isang kondisyon lang, hinigpitan niya ang hawak sa sako ng bigas. After 1 month, saka ko babayaran ng buo. Ako na bahala sa pagtustos ng halos expired mong paninda. Nagulat si Zhang, pero tuwang-tuwa rin. Totoo, sigurado ka, paano kung ma-expire lahat at hindi mo ako bayaran? Anong mangyayari? Ngumiti si Jiang, kalmado, huwag kang mag-alala. Pag dumating yung araw na yun, ibibigay ko ang bahay ko sa'yo. Pero mapag-alinlangan pa rin si Zhang. Sumunod ang tanong, bakit gusto mo pa ring bilhin kahit pa-expire na? May mga distributor ka ba? Matigas ang sagot ni Jiang, distributor. Channel, ako ang channel. Sabay tapik sa balikat ni Zhang, ngumisi, at pabulong, alam mo, ang mga expired na pagkain, ilang araw na lang, basura na lang yan.
At ngayon, ako na ang kukuha sa kamay mo. Sulit na, di ba? Tinamaan si Zhang sa kahinaan niya, ang pagkagahaman. Namutla, pinagpapawisan. Anong ibig mong sabihin yan? Hindi na siya pinatulan ni Zhang. Agad siyang kumuha ng phone, tiningnan ang oras. May mga bagay na hindi na kailangan tanungin. Ihanda mo na ang paninda. Naipadala ko na ang address. Biglang tumunog ang telepono, at agad na sinagot ni Zhang. Isang lalaking boses agad ang narinig sa kabilang linya, ito ba si Mr. Zhang? Medyo naguluhan si Zhang, kaya sumagot siya, sino to? Muling nagtanong ang lalaki, kayo po ba yung nagbebenta ng lumang bahay? Katatapos lang ni Zhang mangakong ibibigay ang bahay niya kay Zhang kung hindi siya makakabayad ng buo para sa pagkain, pero mabilis ang utak niya. Bigla niyang pinutol ang usapan kay Zhang, pasensya na, may aasikasuhin pa ako. Tungkol sa pagkain, sundin mo na lang ang napag-usapan natin. Sabay kumpas ng kamay na parang marami pa siyang ibang supplier na umaasa sa kanya, tapos tumalikod at umalis ng mag-isa. Si Yang Tao at Zhang, naiwan sa bodega. Pinanood lang nila ang papalayong si Zhang. Lumapit si Yang Tao kay Zhang, may halong kaba, Brother Zhang, hindi naman kita niloko, di ba? Tahimik si Zhang, tapos napabulong sa sarili, punyeta, galing lang sa simpleng pamilya tong batang to, pero bakit parang yumaman ng ganito kabilis? Pagkaalis niya sa bodega, dumiretso si Zhang sa isa pa niyang property, may sasalubunging bagong kliyente. Pagdating niya, inilabas ng matandang kliyente ang makapal na bangkos ng pera mula sa bag. Mukha siyang simpleng tao, maputi na ang buhok, may balbas, at mabait ang aura. Ayos lang sakin na umalis ka sa bahay makalipas ang 3 buwan, diretsyong sabi ng matanda habang inaabot ang pera. Sige po, pirmahan muna natin ang kontrata. Habang nakaharap sa matanda, sandaling natahimik si Zhang. Nag-isip siya. Hindi man lang sinilip ng maigi ng matanda ang bahay, pero nagdeposito agad at gustong pumirma, halatang desperado. Hindi na siya nakatiis. Mabilis siyang nagtanong, Sir, kailangan niyo po ba talaga ng bahay agad-agad? Ngumiti ang matanda, tiningnan siya ng diretsyo, at tapat na sumagot, Ha, wala naman akong tinatago. Yung apo ko lilipat na ng eskwelahan. Kailangan talaga naming makalipat kaagad. Ilang beses na akong nag-ikot dito, pero bahay mo lang ang binibenta. Sir, sana huwag mo nang baguhin ang isip mo. Ang totoo at nakakaawang mukha ng matanda, pati ang kanyang sinseridad, lumambot ang puso ni Zhang. Ngumiti siya, Sir, masyado kayong tapat. Hindi niyo na sana sinabi lahat yan sa akin sa simula pa lang. Hindi ba kayo natatakot na itaas ko ang presyo? Biglang napansin ng matanda ang pagkakamali niya. Namutla, at sabay pakiusap, Mr. Zhang, yung perang dala ko, ipon naming maglolo, apo. Huwag niyo na po kaming dagdagan ng alalahanin. Pinutol siya ni Zhang. Hawak ang kontrata, tinapik niya ito at sinabing, huwag kayong mag-alala. Hindi ko pagsisisihan ito. Ilang saglit pa, pinirmahan na niya ang kontrata. Napangiti ng malaki ang matanda. Kumislap ang mga mata at halos mangiyak-ngiyak sa tuwa, haha. Ang galing talaga. Pagkatapos, agad nagayos ang matanda. Isinabot ang maliit niyang bag sa balikat at yumuko bilang respeto, Mr. Zhang, siguradong marami pa po kayong aasikasuhin. Hindi ko na kayo iistorbohin. Tumango lang si Zhang, sige. Pag-alis ng matanda, napaisip si Zhang. Tahimik lang siyang nakatayo, puno ng damdamin, ang mga taong nasa lelayan ng lipunan, napakabait at puro. Pero sa kaloob-looban niya, natatakot siya para sa hinaharap. Baka hindi makaligtas ang maglolo sa darating na sakuna. Ilang hakbang pa lang ang matanda, tinawag siya ni Zhang, sandali lang po, teka muna. Lumingon ang matanda, opo, ano po yun? Tanong ni Zhang, diretso, ano po ang address niyo ngayon? Mula sa simpleng tanong na ito, alam natin, may plano si Zhang. Alam niyang niloko niya ang matanda, pero ito ang paraan niya ng pagbabayad ng utang. Matapos ang transaksyon, bumalik si Zhang upang bantayan ang kanyang land project. Pagdating sa construction site, sinalubong siya ng foreman, masayang-masaya. Mr. Zhang, welcome po. Fair po, ipapakita ko ang progreso. Sabay lakad nilang dalawa. Habang naglalakad, damaykit ng kaunti ang foreman, at maingat na nagbanggit. Sir, tungkol po dun sa second deposit.
Pero alam ni Jiang ang gustong tambukan ng kausap. Tumingin siya saglit sa paligid at sinabing, mamaya ko na lang transfer. Kamusta ang construction? Tanong ni Jiang. Pagdating nila sa may pinto ng factory, tinuro ng foreman ang kisame, 80% complete na po. Eto, tingnan nyo, ang walls, pinto, kisame, lahat safe, solid. Tumangala si Jiang sa direksyong tinuturo at nang mukhang ayos naman, agad niyang tinanong, yung warehouse. Masigla ang sagot ng foreman. Part na po yan ng pre-built section. Hindi pa tapos ng buo, pero nalinas na. Ready na kahit kailan gamitin. Tumango si Jiang bilang tanda ng pagsang-ayon. Magaling, aniya. Nang marinig ito, hindi maitago ng foreman ang tuwa, at ngumiti siya ng maliwanag kay Jiang. Mabilis namang kinuha ni Jiang ang kanyang telepono at tinawagan si Zhang. Ilabas mo na ang mga paninda ngayon. Ilang oras pa lamang ang lumipas, abala na ang bodega sa loob ng pabrika. Masigasig na nagkakarga ng mga gamit ang mga manggagawa sa matataas na estanteng higit 10 metro ang taas. Masaya silang nagkukwentuhan habang nagtatrabaho. Dahan-dahan lang, ang boss natin ang galante, sabi ng isa. Binabayaran tayo ng 2,000 sa maliit na trabahong to. Ang galing ng taong to, sabat ng isa pa. Para na rin tong taguan, aniya ng pangatlo. Ano bang alam mo, sa trabaho na ganito kataas ang bayad, tama lang yun. May pera sino ba namang ayaw protektahan ang sarili? Hawak ang listahan ng inventaryo, tahimik na minamasdan ni Jiang ang kanilang kilos habang inaayos ang mga gamit sa eksaktong gusto niyang pwesto. Tinuro niya ang isang direksyon at sinabi sa isang manggagawang nagtutulak ng kariton ng gulay, ang mga sariwang produkto tulad ng gulay at prutas, dapat magkahiwalay ang imbakan. Huwag mong pagsamahin, ha? Ngumiti ang manggagawa at masiglang tumugon, aba boss, huwag kang mag-alala. Lumipas ang buong hapon sa gitna ng kasipagan. At hanggang 10 oras ng gabi, maliwanag pa rin sa loob ng workshop. Maayos na ang lahat ng gamit, at kahit pagod na ang mga manggagawa, umalis silang masaya, bit-bit ang isang malaking bonus. Naiwan si Jiang sa loob ng bodega. Nakatayo siya roon, nakahalukip-kap, at bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan at pagmamalaki sa kanyang nagawa sa mga nakalipas na araw. Simula nang siya'y muling nabuhay, tunay niyang naramdaman ang kagaanan sa buhay. Masaya niyang sinabi sa system. Kumpleto na. Nagpakita agad ang system ng notification, task, 10 taong supply ng pagkain kumpleto. Gantimpala, 20 system points. Kabuuang points, 20. Pagkatanggap ng puntos, agad siyang pumasok sa system store. Napansin niyang may bago ng chest sa loob nito, kaya't napabulong siya, may bago na namang chest sa system. System store tasks. Physical Enhancement Potion, dagdag 1, minus 20 points. Level 1 Doomsday Farmer Supply Box, minus 2 points. Level 1 Superpower Awakening Supply Box, minus 10 points. Manual Refresh, minus 2 points. Habang binabasa ang listahan, naisip niya, ang swerte ko. Nakuha ko na agad ang superpower bago pa man mangyari ang apocalypse. Kaya pinili ni Jiang ang Level 1 Superpower Awakening Supply Box mula sa System Auctions. Lumabas ang bagong notification. Exchange successful. 10 points deducted. 10 points remaining. Pagkawala ng notification, lumabas ang Superpower card sa system board. Isa itong card na hugis mata, at nakasulat dito. Mind's Eye Level 1. Kakayahang matukoy kung ang kaharap ay kaaway o hindi. Nang mabasa niya ito, napangiti si Jiang at masayang nagsalita, kaya kung matukoy kung may masamang intensyon ng tao. Haha, magiging sobrang kapaki-pakinabang to sa mga unang araw ng apocalypse. Matapos makumplito ang misyon, agad na nagpadala ang system ng panibagong task. New mission, Armed to the Teeth. Layunin, i-arm ang sarili. Progress, 0%. Gantimpala, 10 points dagdag random bonus. Nang makita ito, lumiwanag ang mukha ni Jiang sa pananabik. Isinuksok niya ang kanyang hood, bahagyang tumagilid ang ulo, at pilyong ngumiti, haha. Iyon naman talaga ang iniisip ko kanina.